Mga kabunyog, mga kababayan, hmm, nagkita nagkita si ano, si, dating General Nicolas Torre, ngayon ay General Manager ng MMDA at saka si dating Vice President, ngayon ay Mayor ng Naga City na si Leni Robredo, yun. Kaya lang bakit maraming na-excite sa pagkikita ni Leni at ni General Torre? Uy, ano ba ito? Leni na ba, General Torre sa 2028? Ayan, Actually maraming nagtatanong sa akin, "Attorney, anong take mo dun?" Ha? Alam niyo taga Naga City po ako. Taga Naga City ako, ang mayor namin si Leni Robredo, ha? Ah, kung akong tatanungin niyo ako, anong take ko, tatakbo kaya si Leni Robredo? Anong take ko, si Torre kaya ang magiging Vice President? Tandaan natin noong nakaraang linggo, kagagaling din lang dito ni DPWH Secretary Vince Dizon. Oh, yun, nag-create din yun ng mga alingas-ngas, Sino ano ba? Lenny Vince Dizon ba? O tapos naman ngayon na naman nandito na naman si General Torre. Lenny Torre na ba? Talagang parang nagiging madalas ang pagbisita ng mga opisyal ng administrasyong Marcos dito sa Naga City, ano? Ha? Parang nagiging madalas, Dati ang pumunta dito si, Pangulong Marcos mismo. Oh, si Vince Dizon nakailang balik na 'yan, nakailang balik na 'yan. Tapos naman sa ngayon si General Torre naman, Ano bang sadya ni General Torre? Hmm, Actually, nagsalita siya doon sa sa mga empleyado ng City Hall ng Naga City, nagsalita siya sa mga leaders ng Naga City. Hindi naman inanunsyo kung anong sadya. Ano namang sadya ng ano kayang sadya niya dito? 'Pag sinabi mo namang Metropolitan Manila Development Authority, di Metro Manila lang 'yan. Hindi naman national ang coverage ng Metropolitan Manila Development Authority. Ewan ko, baka inimbitahan dito ng local government ng Naga. Bakit naman kaya inimbitahan ng local government ng Naga? Hmm? Siyempre hindi maiwasan diyan, na mag-isip ang mga yung mga sumusubaybay, excited na sa takbo ng politika ng bansa. Hindi maiwasan diyan na iugnay yan yang pagpunta dito ni General Torre sa Naga City sa posibleng alignments o posisyonan sa 2028. Lalo pa si General Torre matunog yan na tatakbo sa national position sa 2028. Pwedeng presidente, vice presidente, pwedeng senador. Pero sigurado hindi nabababa sa senador yan. At sigurado sa administrasyon yan. Kasi siyempre nasa administrasyong Marcos siya ngayon si General Torre. Pwede ring mag-vice president yan kay Leni Robredo. Sa presidente medyo malayo pa, malabo pa si Torre. Sa vice president, depende. Pwede siyang mag-vice president pero pwede ring senador lang. Pwedeng umikot siya ngayon para nagsisimula ng magpakilala. Siyempre kailangan niyang makilala na kasi ang mga makakalaban na naman sa eleksyon sa 2028 sa senador, mga artista, mga dati ng kilalang apelyido, tulad yata ni Alan Peter Cayetano, si Chis Escudero, mga yan Si sino pa bang mga tatakbo? Si Robin Padilla yata, tatakbo sa 2028. Sila yung mga sila yung mga binabanggit na mga pangalan. O kaya medyo medyo mabigat yan. Parang si Mark Villar. Maliban na lang kung makapasa yung political dynasty law. Anyway, ang pagpunta dito ni General Torre, wala naman talagang press release kung ano nga ba. Pero siyempre pinag-uusapan nga sa social media, lalo kahit sa mainstream media, siyempre kino-cover 'yan. Dahil ang mayor dito si dating Vice President Leni Robredo, isa sa mga nakikitang posibleng pambato sa 2028. Hindi nga lang siya nagdedesisyon pa, pero siya ang seryosong isa sa mga posibleng mga kalaban ni Sara Duterte. At si
Torre naman, isa rin sa mga pinapangalanang tatakbo sa national position sa 2028. Kaya yung pagpunta dito ni General Torre, eh siyempre nagki-create ng ano, ng alingasngas. Anong niluluto? Anong niluluto? Ano bang pinag-usapan nila ni Leni Robredo? Actually, hindi rin natin alam. Pero yun na nga, pinagsalita si General Torre sa mga leaders ng Naga City, tapos in-interview ng local na media. Exposure na rin yan ni General Torre, anumang posisyon ang takbuhan niya. Ah, Vice President man o senador. Ah, Siyempre sikat yan si General Torre kahit dito sa Naga City o sa Bicol. Dahil sa kilala siya, yung pag-aresto kay Kibuloy, pag-aresto kay Duterte, talagang doon siya nakilala. Hmm? Ah, at matunog na rin talaga na tatakbo siya sa 2028. Hindi nga lang alam pa kung anong posisyon. Pero yun na nga, kahit senador ang tatakbuhan niya, malakas yan. Pero kahit malakas naman kasi o kilala siya, malakas din yung mga makakalaban niya. Kailangan niya talagang magkilala. Kaya tama lang yan, umiikot na siya. Pero siyempre, hindi niya naman sasabihin na kaya pumunta siya sa Naga dahil may koneksyon na ito sa plano niya sa 2028. Ay ganun naman lagi yung mga kumakandidato na yan. Hindi naman nila aaminin yan. Pero ano pa ba namang sadya niya sa Naga? Ah? Hindi naman ito sakop ng Metropolitan Manila Development Authority. Pero sasabihin naman, wala silang napag-usapan na politika ni Leni Robredo. Pwede ba yun? Sa tingin, wala namang maniniwala doon. Kaya lang siyempre, hindi naman nila aaminin yan. Hindi naman nila aaminin yan. Na ano, na napag-usapan nila ang politika. Hindi naman yan. Pero wala pa sigurong saradong usapan kung ano talaga. Pero ano yan, politiko si Leni Robredo. Si General Torre din, papasok na rin sa politika. Imposibleng hindi nila mapag-usapan yung politika. Eh, siyempre nga, ang reaksyon nga ng mga netizens, ang reaksyon nga ng mga kababayan natin, pinag-usapan. Wow, si General Torre pumunta sa Naga, kausap si Leni. O yun, laman ng mga balita ngayon. Kaya nga maraming nagtatanong sa akin, Attorney, ano ba yun? Taga Naga City ka, ano bang napag-usapan? Hindi ko rin alam. Hindi naman ako sa opisina ni Leni Robredo eh. Pero siyempre, maugong yung bali-balita na politika. Siyempre, nagpapakilala na si General Torre, umiikot na. Kailangan niya ang boto ng Bicol. Kailangan niya ang boto ng Bicol. At pag sinabi mong Bicol, Leni Robredo ang kailangan niyang dyan, kausapit yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.